Nadaanan ko ang pila. Good day po muli. Magandang umaga po. Tayo medyo na late ng kaunti ho. Buti na andin yung ating kaibigan na nagpapaalala lagi sa atin ng oras. Good morning po kay Sir Lino Amarillas Jr. na sa kasalukuyan po ay nag-iisip dahil biglang lumaki ang bayarin niya sa tubig. Dating minimum ay ngayon ho ay kulang-kulang 5,000 ata ang babayaran. Nagkaroon daw ho ng tagas at yung linya ay nasa ilalim daw ho ng tiles. Kasalanan po ni Mr. Lino Amarillas. Pero ano pa man, sabi nga tama yung dapat nung lagi namang minimum daw ang gamit. Nakapag-isip din ako na laging minimum nga ang gamit, tapos bigla nga naman magtataas ng halimbawa next month ay minimum ang gamit mo kunyari November. Pagdating mo ng December ay 1,000 plus na. Ay kailangan na daw mag-isip-isip. Baka daw nga may tagas sa linya ng tubig. Kayang-kaya naman ni Buslina yan. Yung mga ganyang simpleng lang. Kulang-kulang lang naman 5,000 yan. Kayang-kaya yan. Isang burger lang yan. Korupsyon ay hihinto. Ang droga. Ngayon po ay January 31. Last day po of the month ng Wari. At bukas ay araw na ho. Buwan ng mga puso. Ulo. Bigas, hindi bulaklak. Preso. Ang panawagan ng mga nanay-nanay sa kanilang mga tahanan. Good morning po sa lahat ng mga magigiting na nanay at magiging nanay sa hinaharap. Nawa po ay panghawakan nyo ang inyong mga pisi. Pahabain pa ang mga pisi dahil sa papalapit na El Nino at lalong higit ay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang daming problema po inflation, itong El Nino, at sa ilang mga lugar ay may mga malakas sa pagulan at pagbaha, may lindol, at mayroong Cold War, pingkian sa pagitan dyan sa West Philippine Sea, sa pagitan ng China at ng bansang Pilipinas. Although hindi lang naman ang Pilipinas ang kapingkian, ang maraming sigalot na usapin mga bansa. Kahit yung Vietnam at may mga karatig dyan na mga pinaghahati-hatian sa karagatan na yan na ang China ang isa sa parang gustong umangkin ng ilang mga ayon sa kanila ay mayaman sa mineral at mayaman ito sa langis ang West Philippine Sea na yan, kaya pinipilit agawin ng China. Ilan lang po sa mga problema at ang malala ay itong mabilis na naman at paulit-ulit weekly na lamang ay tumataas ang presyo ng gasolina ng langis. At kahapon ay umupak po ng 280 ang gasolina at 130 centavos ang diesel, at ang kerosene ay nag-increase ng 40 centavos. Malaking kabawasan sa mga transport sector, lalo pa yung gumagamit ng gasolina, kahit yung diesel, ako tanda ko nung nagkaroon ng sasakyan yung aking bianan, ang diesel lang po noon ay 27 pesos. Nagrereklamo pa nga ho tayo noong time na dahil tumatas kasi 16 pesos pataas anin ko yung gasolina. Ang hirap din. Yun ho ang malaki ang pagtaas kasi consumable, ibig sabihin lagi-lagi in demand, lagi-lagi sa lahat ata ng sasakyan niya lagi ang halos na ang ginagamit yung gasolina. At bibihira na yung mga diesel
na sa mga makabagong sasakyan ngayon. bigyan. Aywan kung yung matic yung automatic na mga four wheels na sasakyan kung ano ba yan, gasolina ata yan, hindi diesel. At syempre po, thank you Thank you po sa barangay sa mga opisyales nitong Barangay Lumang Bayan na pinakinggan yung ating ilang mga sinasabi dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. At nagpapasalamat tayo sa sangguniang barangay ng Barangay Lumang Bayan dahil yung sitio Lawani Street ay looban ay napailawan sa pangunguna ni Konsehal Manny Mandigma. Thank you po. At syempre, kaya do sa kanilang isang magiting na barangay tanod kay Dunjun de los Santos, kay tulingan kung tawagin diyan sa Barangay Lumang Bayan. At syempre, hindi natin makakalimutan pasalamatan sina Kapitana at yung lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay ng Lumang Bayan, sina Kapitana Baby Bonilla Malyari, si Weng, at saka syempre mga kanyang mga konsehal, sina Konsehal J. Montero at Konsehal Manny Mandigma, yung isa sa mga nakita natin na nag-aayos dyan ng street light dyan sa Sitio Looban, Barangay Lumang Bayan. Syempre kina Konsehal Saddam Porto, tsaka kay Konsehal Dennis Coach Kison, kina Konsehal Dory Montero, kina Konsehal Sanchez, at syempre kay Konsehal Ferrer ng Barangay Lumang Bayan. At huwag natin kalilimutan ang mga barangay police, at mga BHW at BNS na masikay at lagi-laging makikita mo sa Barangay Lumang Bayan. Ako, nababanggit ko lang po ito kasi may mga barangay din naman tayo napupuntahan. Although itong Barangay Lumang Bayan, kabilang ito sa pinakamalalaking barangay at may mataas na ira dito sa lungsod ng Calapan. At patatlo ata ito sa may pinakamalaking voting population. Almost 3,000 ata yung registered voters dyan sa Barangay Lumang Bayan. At malaking ira. Regular, kahit anong oras, ay makakitaan mo ng mga barangay officials, mga barangay tanod, BHW, BNS sa Lansangan, Ulanit, Arawin. 24 hours po yung mga yan. Congrats po! Huwag kang mag-alinlangan, kakampi mo ang kasaysayan. Matindi po yung nangyaring patotsadahan sa pagitan ng mga Duterte naman na nagpatotsyada, hindi naman yung hindi naman yung mga Marcoses Pero ganoon na rin. Clan Kaya siguro sabi nga natin kahapon nung Monday, sana maging mulat yung mga mamamayan na napapanood natin sa social media, sa TV, napapakinggan natin sa radyo, itong mga ganitong nawawala yung pagiging role model mo. Inahalal ka ng taong bayan. Sana naman medyo maging maging kaaya-aya, hindi yung para laging mga sanggano sa lansangan kung magsalita sa social media, at kahit pa sana magkaroon ng professionalismo rin naman pagsalita. Nakakaano din naman. Imagine mo prayer rally sa Davao. Wala man ako nakita nagdasal Sayang kasi po yung effort ng mamamayan na dumalo, nagpakahirap. Pero yun din naman na mapapakinggan natin mas mainam siguro kung may mga ganyang pagtitipon na tumpakin, alamin ano ba talaga ang problema ng sambayan ng Pilipino at paano mareresolbahan ito na walang halong korupsyon. Kanina lang Imagine niyo yung parang yung bagong Pilipinas na sabayan din ginanap diyan sa Luneta, sa Kamaynilaan, ilang tren ay pamilya Marcos, syempre yung mga naandun
At nung medyo patapos na, humabol si Vice President Sara Duterte. At binabanggit doon ni Bongbong Marcos na bawal ang mga barangay opisyal na tamad at korap sa bansang Pilipinas. Tamahin na po ang tatamahin ni ang tamahin ay bukol Ang sabi ng At nagpatutsada pa, ang dating presidente, si Mr. Ang binabanggit ni Bongbong Marcos na gumagamit ng fentanyl. Nagpatutsada na ito daw si Bongbong Marcos ay kasama sa narcolis ayon sa PDEA na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang binabanggit nga ata dati cocaine. klaseng pagbabago. Binabanggit naman itong si Mr. Pulboran. Hindi pala si nabakalang daw high sa fentanyl or dahil sa pag-take 6 years ago na nagte-take at hanggang ngayon naman ata nagte-take itong dating presidente. Gamot ata niya ito para do sa parang yung parang hindi may nararamdaman ata ang dating presidente. Lord, kayo na po ang bahala. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso. Ang hirap po pag ang naningil ay ang kalikasan, ang kalikasan ng Panginoon. Sa mga pinagagawa po ng mga leader. Imagine niyo po alam mo na pala na nasa narcolis. Itong nung time na yan ay pribadong tao, pangkaraniwang tao si Bongbong Marcos. Pero ba't hindi mo pinahuli? Hindi mo tinukhang? At ang ginawa mo ay ngayon mo sasabihin na ganon nasa narcolis ito nga si Bongbong Marcos. Tama yung sinasabi ni Sir Ed nung kahapon ata ba yun nung Monday na sinasabi niya, ba't naglalabas ng fake news, ba't hindi hulihin? Ang lalo pat ang binibira ay isa sa mataas na nanunungkulan sa bansang Pilipinas, isa sa mga pinuno ng Pilipinas ang presidente. Samantalang noon, tandaan niyo po, yung isang teacher na nagbiro nga lang sa social media yun Parang magbibigay ako ng 500 million kung sino makakapatay kay Duterte. Ano ginawa po doon sa teacher? Hinuli, kinasuhan. Samantalang, wala naman sinasabi yung guro, yung teacher na lalaki na kung sinong Duterte. Sinabi lang niya Duterte, hindi naman niya sinabing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Wala siya nasabing ngayon. Duterte lang po ang sinasabi. Pero anong ginawa doon sa hinuli. Pinahuli ni nung time na yan si Senator De La Rosa pa yung PNP secretary. At manhunt agad 'yon. Madali ka agad ho nila natuntun, nahuli agad. Yung guru na 'yon na actually biro nga Ngayon, yung mga biro po ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayon, kung biro at na humihingi ng pamanhin ng sorry itong mayor ngayon na si Basti Duterte ng Davao. Pwede rin hong atang fake news. Ganun po kasi pag pangkaraniwang mamayan ang dali ang dami pong nangyari, ang daming nangyaring crime against humanity ng time na Duterte at ni Senator Senator De La Rosa. Pero ito yung ICC kinatatakutan. Simple lang po Bakit ka matatakot pumasok ang ICC para mag-imbestiga against laban sa mga sa crime na naganap nga dito sa Pilipinas nung time ng war on drugs nitong si Duterte at saka ni Senator De La Rosa? Bakit ka matatakot mag-imbestiga ang ICC kung wala kang ginagawang masama? Biglang tumigil. Minsan nga may interview tong si isang babae na sino ba to? Bulok pa. Yung national media na host si Karen Davila ba to?
Parang ang interview niya kay Senator Bato de la Rosa, bakit kayo matatakot? Takot ba kayong makulong? Sabi, natatakot kaming makulong at natatakot kaming mag-imbestiga ng ICC. Sabi nung host, nung nag-interview, ba't kayo ibig sabihin parang tumpak na may problema, may crime against humanity na naganap sa war on drugs. Ang sabi ni Senator De La Rosa, ay ibang usapin 'yan. Maging ibang usapin doon, natatakot ka sa sa ICC mag-imbestiga against doon sa pagpatayang naganap na sa war on drugs. Sasabihin mo ibang usapin. Katuwa katuwa. Presyo ng petay ay tumataas. Good morning po sa kay Sir Joel Luarca. Lyson Luarca ng Barangay Zone 3, Socorro. Baka next week, sir, pasyal ako dyan. Namimiss ko na rin ang Lula Daton. Siyempre, yung ilang mga something spicy at exotic dyan sa Barangay Zone 3, Realismo na tayo Socorro, Oriental, Mindoro. dahilan ng gulo at kahirapan. Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Tuloy-tuloy po yung yung investigasyon. Yung investigasyon dito sa PI. Ang daming ibig sabihin ng PI, sabi peking ano ba? Kasing pagbabago May iba pang ibig sabihin ng PI, yung People's Initiative ho. Yung People's Initiatives gumagastos ng buwis ng taong bayan para sa investigasyon. Sa Senate na pinangungunahan ni Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos. Yung investigasyon po na yan, ang tanong sino ang nagpasimuno? Sino ang mga involved na tao sa perma na yan? Simple lang po Ugatin ho natin, sayang ho ang pera ng taong bayan. Sa mga ganyan walang kakwenta-kwentang investigasyon, nasasayang ho ang buwis naming mga taong bayan. Yung merienda nyo, yung tubig nyo, buwis ng taong bayan ang gumagastos niyan sa mga investigasyon na yan. Pero puntuhin po natin, ano ba talaga yung hindi yung, kaya ka nag-iimbestiga, sasabihin mo, dun lang sa hearing, sino ang nagpasimuno, sino ang nagpipinansa inyo, sino ang author. Hindi po, ugatin po natin kung ano ba talaga ang problema ng konstitusyon, kung ano ba talaga ang problema ng taong bayan. Bakit naghihirap ito? Bakit naghihirap ang mga tao? Bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga langis? Bakit patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin? Tayo tumaas daw ng 23 pesos sa farm gate. Yung palay. Kaya daw nag 70 pesos ang kilo ng bigas sa Kamaynilaan. Ano ba naman yun? 23 pesos? Small time ng panawagan. Noon nga tayo, ang panawagan natin, 25 pesos pa nga Pero ang bigas noon, intact. Nakapresyo ayon doon sa 40 plus nga lang po noon Kahit ang farm gate noon, nung time na yun ay 25 pesos ang per kilo ng palay. Sa merkado, makikita mo ang bigas doon, 40, 38, ganun lang po ang presyo At maganda na nga po yung 45 Maganda ng klase ng bigas. Pero ngayon, irarason mo ng Department of Agriculture na kaya daw, Department of Agriculture pa na kaya daw tumaas ang presyo at bumulusok ito hanggang ng 70 pesos per kilo ang bigas ay dahil sa farm gate daw ay tumaas ng 25 pesos ang kilo ng palay. Kalokohan. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Good morning po kay Good morning kay Sir Butch Gyang ng Barangay
Ibaba West. Binigay Ang former SK chairman ng Ibaba West at dating konsehal ng Ibaba West. Magandang umaga po, Sir Butchoy Gyang. para sa Siyempre, sa mga nagdiwang ng karawan noong 28 kay Barbin Bata. nagbaba Oo nga, kay Bata. Kay Bata pala, kay Bata Agdan, Austria. kasing Tawagin po yung Bata pero matanda na dyan sa barangay Malad, Calapan City. Siyempre, get well soon. Kay Boss Lito Agdan, Austria kung ang swerte na naaksidente na naman sa motor. Eh, ingat-ingat po dyan sa part po ng Malad. Hindi ko po alam kasi maayos naman ang kalsada dyan. At tama naman ang lagay ng mga hams dyan. Eh, malimit ang aksidente. Maayos naman ho ang kalsada. Eh, baka ho hindi lang maayos ang nagdra-drive, ano? Eh, kaya sabi nga ho natin, paalala po natin, if you drink, biyerno if you drink, save the trees. tayo kahirap Lalim ng hugot, if you drink, save the trees. Alaan. Eh, ang sinasabi ko lang naman, kasi kalimitan, yung mga nagmomotor ho, pag medyo nakainom na, maligahoy na ho ang tama, malakas na ang loob, magmomotor, ay lagi ho ang sinasalpakan na yan, punong kahoy ho. Kaya ingat-ingat po. Sana dyan, kay babago halos pagpasok ng 2024, sa pamilya nila, sino ba? Si Kuya Kid, bago itong si Kuya Lito naman, ang naaksidente. Eh, dahan-dahan. Alam ko, itong si 2023 ng pasok ng November, ito naman si Kuya Marlon. Ang ilan sa mga naaksidente, magkakapatid dito. Kaya, ingat-ingat, mga nasnep. At sana'y, sabi ko nga, if you drink, save the trees. wag kang magalinlangan Parang nakakahiya. Nakakahiyang banggitin, Sana yung ilang concern, yung ating mga kababayan, yung mga buhay na bayaning OFW na nandiyan sa iba't ibang panig ng mundo na napapanood tayo at nakikinig sa atin, alalahanin nyo ho ang Pilipinas. Imagine ninyo dating mga presidente, dating mga pinuno ng ating bansang Pilipinas, na kayo ay yung inyong remittances na dinadala nyo, yung inyong pinaghihirapan nyo sa ibang bansa, ay pakinabang ng bansang Pilipinas. Ngayon ho ay nagtutunggali ang dalawang angkan nakilala sa Pilipinas. Ang naging highlights ay yung patutyahan dahil pare-paras mga adik. At tapos nagsalita na mag-resign na. Kaya naman pinagre-resign nata dahil yung unang distrito ng Davao ay tinanggalan ng 51 billion na pondo ata yung first district na pinamumunuan ni Paulo Duterte. Sino ba nagsabing mag-resign na? Yung si Baste, yung maraming tadupo na mayor ngayon. Mayor ng Davao. lang umaga Nakakatakot at nakakahiya hinuhuli na yung ating mga OFW ay nagpapakahirap sa ibang bansa dahil nga po sa kahirapan din ng alam niyo po yung pagdami ng OFW sa ibang bansa, yung paglaki ng paglobo ng mga pumupunta sa ibang bansa ng mga Pilipino, yan po ay indikasyon na naghihirap ang bansang Pilipinas. teritoryo Tapos, yung buwis na ibinabayad mo
sa kada kibot mo dito, kada kembot mo ay nagbabayad ka ng buwis sa bansang Pilipinas, ay nakikita mong may ginaganap na mga pagtitipon, may ginaganap na mga investigasyon, ay buwis po ng taong bayan ang ginagamit sa kada merienda, sa Senate or sa Congress. Merienda, tubig, ano pa. Kahit nga po yung transportation, yung gasolina ng mga yan, ay atin po yung buwis ng taong bayan ho. Ang dahilan kung bakit nakakapag-travel ang isang mga politiko na iniluklok natin daw sa pwesto. Taas, anong silbi ng train? Kaya tayo, kuminsan kuminsan naiiyamot nga rin tayo, kuminsan pag mga kausap natin ay pilosopo na sasabihin, ay, wala tayong pakialam dyan, iyain natin sila. Tayo na lang ikay kumain, tayo ikay magchikan, tayo ikay bumarik. Wag naman pong ganun. Ano? Sana matatanda na tayo. Sana makisangkot, makialam po tayo sa nangyayaring ito sa ating bansa. Gobyerno, federalismo na tayo. Ay yung simple nga lang pong itong climate change. Hindi po pala simple ha. Itong napakahalagang tungkulin ng bawat isa sa atin, itong nangaganap na global warming, itong climate change na ito, na ang dahilan na ang ilan sa mga nagiging dahilan na nitong global warming na ito ay itong matinding lamig, matinding pagbaha, matinding pagulan, lindol, landslide, at mga sakit. Ayan po ay kagagawa ng tao. Kagagawa ho yan ng mga tao. Tapos pag nangyari na nga yung ilang mga kalamidad yan, isisisi natin sa Diyos. Sasabi, Diyos ko po, bakit po naman kami? Hindi po, ang may kasalanan po niyan ay mga tao. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, kinagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y... Wag po tayong maging bulag sa katotohanan. Na ito yung nangyayari sa bansa po natin. Yung nangyari pong ano naging highlights ng nangyayaring yung fentanyl versus polvoron. Ang nangyari na nga po, yung patutyadahan nung prayer rally na wala namang ako nakitang nagdasal, at yung bagong Pilipinas kick-off rally, wala namang sinipa. Online at ka-EDSA, magsak ng diktadura. Prayer rally, wala naman ikang nagdasal. Doon naman ika sa isa, bagong Pilipinas kick-off rally, wala naman ikang sinipa. Diyan magagaling ang mga Pilipino. Sa mga ganyan. Pero tumatawa na lang ang mga alam nyo, diyan hindi naman actually magagaling. Nagpapaano na lang ho yan. Tinatanggal yung stress na nagaganap dito sa ating bansa. Ayun, totoo yun yung prayer rally wala naman talaga ako nakita nagdasal. Nagbabago. Parang anangyaring rally nakirally-rally wala namang nangyari. Rally, walang nangyari. Hindi mo lamang na ugat ang problema. Ang problema ni Mang Juan na isang beses lang, halos hindi na nga kumakain sa isang araw. Tubig na lang, diet daw. Hindi tayo nananawa na paulit-ulit sabihin ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, na lahat tayo kailangan makisangkot sa problema ng ating bayan. Kasi po, kailangan natin makisangkot dahil buwis po ng taong bayan, buwis po natin ang ginagamit, ang nagpapasweldo sa mga yan. Pag ganyan din lang ang pinag-uusapan at na patutyadahan sa Congress, sa Senate, wala na po. Hindi na ho tayo aasenso niyan. Teritoryo, binigay na sa Chino. Sa bansang Pilipinas daw, kung gusto mo daw yumaman, sabi ng isang magaling na pilantropong nakausap ko, hindi ko na lang po sasabihin kung sino
Pero idol ko po yon. Isa rin po dating broadcaster, local, tsaka writer. At naging professor ko sa isang private school dito sa Calapan. Sabi niya, kung gusto mong yumaman sa bansang Pilipinas, ang una mo daw gawin, ngayon pa lang, ay tumaya ka na sa loto. At oras na makatsyempo ka, makajackpot ka, kahit pa unang salbo pa lang ng tayaan sa loto, ay tinamaan mo, ang minimum ata 8 million, 8 million, Engineer Bebs. Parang 8 million ata yung minimum na unang tatamaan mo. Kahit pa hindi, yung unang bola. Pag tumama ka daw sa loto, milyonaryo ka na, may 8 million ka na eh. Mayaman ka na nun. Matatawag ka ng milyonaryo kasi may pera kang, meron ka ng 8 milyon. Ikalawa, para daw umasenso, para daw yumaman sa bansang Pilipinas, sana hindi ka alis. Magtayo ka daw ng relihiyon. Sabi At kuhanan mo din ng ikapo. Kung gusto mo mas mabilis ang pag-asenso mo, ay di kada weekly, kada alive nyo, ay kuhanan mo ng ikapo, yung mga member. At kailangan magaling kang manalita, kagaya ng ilang mga pastor dyan, kagaya ng ilang mga philanthropo dyan. At na parang katabi mo ang Panginoong Hesukristo. Kung magsalita ka, parang sidekick ka, kailangan mo daw ganon. Magtayo ka ng reliyon para ka umasenso. Bakit nga ikanyo? Paring Rio. Bakit nga ikanyo? Paring Rio Topasi. Kailangan daw magtayo ng reliyon para dahil nga dun sa ikapo. At kita mo naman si Pastor Kibuloy. Isa sa mga pinakamayaman at may mga private plane sa kasaysayan. Isang pastor. Yan At ang ikatlo po ay para ka umasenso ay magtinda ka ng drugs sa bansang Pilipinas. Para daw mas madali daw ang pagyaman dun eh. At may ikaapat na po tumakbo ka sa politiko para ka daw umasenso sa bansang Pilipinas. Nakakatakot po yun. Nakakatakot po yun. Mga suntok lahat sa buwan. Sa isang pangkaraniwang mamamayan, suntok sa buwan. Itong mga pag-asensong ito. Ewan ko, yung pagtaya na nga lang sa loto, suntok sa buwan. Yung pa kayang sa politiko? Pwede. Kasi may mga kilala tayo, mga politiko, na talagang umasenso. Dahil sa dati, kita mo naman yung lifestyle nila. Pero ngayon, kita mo may mga lupain, may magagandang bahay, maraming sasakyan, at sikat na sikat kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. The Woodsian ganun naman po talaga Yun po yung nangyayari. Ang dami ko pong kilalang politiko na talagang umasenso. Kaya ako, naniniwala ako dito sa aking dating professor na ito na para ka daw umasenso. Doon sa apat na sinabi ko mas kapakay-pakinabang yung dapat maging isa kang politiko. Good morning po. Good morning kay Maria Siren. Maria Siren Asadera, Clerigo. Na lagi-lagi ay nakatawa. Parang wala na, hindi yata ito nagkakaproblema. Ito nagkaproblema lang po ito nung isang araw. Nakita ko pong ang galit nito nung kinausap ang kanyang lola. At kasi parang yung kanilang lote na may tayong bahay ay gustong bilhin ng isang engineer dyan sa Barangay Lumang Bayan. Gumamit pa ho ng mga ng mga emisaryo. Nagmimistulang si Judas ang sorry po. Nagmimistulang si Judas yun, nakita ko ang galit itong si Maria Siren, dati hong SK ito. SK ba o SK Councilor? At naging SK appointed SK ng Barangay Lumang Bayan. Nakita ko po yung galit ito na, Lula,
hindi po namin binebenta yung kahit bayaran kami ng milyon-milyon. Kahit pag giniba yung bahay na yun ay babaguhin at bibigyan pa kami ng lote do sa kanyang nabiling lote itong isang engineer na ito. Tapos babayaran pa kami ng pera at ipapagawa daw yun ng bahay. Hindi po kami papayag. Kasi po, ito na lang po ang alaala sa amin ng aming ama na yung tatay ko po ay namatay dahil sa para lang magawa itong bahay na ito. Na kahit gabi ay at pag dating galing niya sa trabaho bilang construction worker ay tuloy pagdating niya sa bahay ay tuloy-tuloy ang pagpapanday at tatiles paghahalo ng semento para lang maayos itong bahay na ito. Ang gusto na At nanginginig sa galit itong si Maria Siren. Ito ho yan eh. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo na ito ho matapang na babae. ano ba ang Ikato ako dito, suko ho ako dito. Pag ho ito ako pinagsingkitan ng mata, ay hindi na ho ako naimik. pamahalaan Kaya baka ho kainin na ako na rin. Yan. Parang doon ko lang nakita uli yung galit niya. Ano? Kasi simple lang naman eh. Gagamit ka pa nga naman ba ng ibang Simple lang po eh. Mahal na ininyero eh. Wala na pong pinagbibili na lote. Ito pong sina Maria Siren Clerigo. Kasi ang problema po ninyo, bumili kayo ng murang lote, alam nyo naman pong walang daan. Ano ho? Kami po, wag naman ho kayong magagalit sa amin, sa pamilya namin. Kayo, nakakuha na rin kayo sa amin ng lote. Na natapos nyo nga hong bayarin yung lote ninyo kinuha sa amin sa padalwa, 200, 500, nakacheque pa yon at may ebidensya ho kami. At sana po, bilang magkakahanggan, at kayo naman ho, inirerespeto namin, respeto nyo rin ho ang desisyon namin, ang desisyon ng aking nanay, ang desisyon ng aking mga kapatid. Magrespetuhan ho tayo. Kasi kami ho, ay ginagalang namin kayo. Pero kung kami ho ay medyo parang sinisintak nyo sa mga abogado, ay sorry po. Don't me. Don't us. Wag po ganun, ako Mr. Engineer, ayaw ko na lang sabihin, ayaw ko kung sabihin ng inyong pangalan, pero sana, yung nanay ko po matanda na, dapat nai-stress na lang siya sa, dapat hindi na nga po nai-stress ang nanay ko oras po na may mangyari sa nanay ko, dahil ho dyan sa pag-text at pag-chat-chat nyo pa, lahat ho ay may ebidensya kami. Sana po, wag naman ho mangyari malayong-malayo. Nai-stress lang po ang nanay, Hintayin nyo na lang po yung makabagong henerasyon. At baka ho may kasi kita nyo naman, liit-liit ng lote ng sa kapatid ko, may bahay pa nga ho, yung bahay pinaghirapan pa ng kapatid ko na namatay na. At yung isang pamangkin ko ay may bahay din bagong gawa na pinaghirapan din ng asawa niya. Ay malaking sentimental value. Kung sa inyo hindi kayo naniniwala sa sentimental value at pagmamahal sa lahat ng mga gumawa nitong mga ito, ibahin niyo ho kami. Kasi simple lang naman doon. Marami pa naman doon karatig yung lote niyo na nasarhan na walang daan. Ba't hindi ho kayo doon makiusap sa malalaking lote na yun? Hindi yung ang buburururo, ang ibibigyan niyo ng stress ay yung nanay ko at saka yung mga kapatid ko. kanina lang umaga nadaan Huwag pong ganon. Hindi po tayo pinanganak kahapon. Kung hinuhuli nakikita nyo po na hindi nakikialam yung ilang mga kapatid ko, kahit naman ako, hindi ako nakikialam. Basta ang nanay ko ang masusunod pa rin sa amin. Wag kong ganon. At ako, sabi ko nga doon sa ilang mga kapatid ko po, wag naman. Nai-stress yung nanay ko. Sa halip na ang nanay ko yung iniisip na lang niya yung kanyang mga kapatid. Hindi ko ba kami? Wala naman kami ay matagal nang inisip matagal na kaming minahal at inisip ng aming ina, ng aming mga magulang. Dapat ngayon matanda na siya. Ang iniisip naman ng nanay ko ngayon ay yung mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, lalo pat yung mga kapatid niya walang pamilya. Yun ang pinag-aabalahan ngayon ng nanay ko bukod sa simbahan ay yung mga kapatid niya ang pinag-iisipan niya,
lalo pa ngayon, yung kanyang kapatid na si Engineer Venancio Austria ay nasa ospital. Eh, imagine niyo po sa edad ng nanay ko na 75. Eh, siya ho nagpapakain doon sa kanyang kapatid. Siya pa nagluluto, siya nagpapakain. Toko-toko po yung mga magkakapatid. At saka yung mga pamangkin sa pag-aalaga doon sa kanilang kapatid. Tapos, sasabayan nyo pa po ng gato na ini-stress yung nanay ko regarding sa lupa. Sorry po, hindi na ho kami nagbebenta ng lupa. Wala namang nagkatotoo. At wala na rin kaming ibebenta ng lupa. Meron po kami lupa sa paso at saka sa kuko sa paa. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso, baguhin ang gobyerno, federalismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumuno? Ano naman kaya? Next week po. Ako, kita ko po monthly, talagang magaling yung nakaposisyon sa gobyerno. Madaling baguhin yung mga issue, no? Dati, binibira na, ang malaking usapin dati, yung PUB modernization. At tayo, madiin ang ang pagtutol dito sa PUB modernization, na sabi nga natin, kung ang makikinabang din lamang ay mga foreign company at hindi dito sa Pilipinas, wag na lang, sabi nga natin, sinabi pa natin mga traditional jeepney ito na dapat ay ini-improve ho natin. Ang wasto'y minaman. Wala na nga po tayo nga po ay parang immune na dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Actually, yung bigas nga po, Noong dati, pag i-increase ng 50 pesos, tayo, reklamo na tayo Nangangamba na tayo Tayo mga pangkaraniwang mamay. Pero ngayon, hindi na ho pinag-uusapan uli ang bigas. 70 pesos na nga ho ang kilo. Karapatan din ang lumaban. Tayo, yung pagtutol dati natin dito sa pag-import na mga pangunahing pagkain, mga pangunahing bilihin, nawawala po. Pagbabago, nagbabago. Ano'y grabe. Natakloban yung issue. Pero although, imagine niyo ang usapin ay issue ng People's Initiative para baguhin ang 1987 Constitution, yung charter change, noon nagkaroon ng prayer rally at nagkaroon ng bagong Pilipinas kick-off rally, ay nabaltan yung issue ng fentanyl at pulburon. Sa nga pala po, sa darating na Sabado, ano bang araw yun? February 3. Panawagan po, dun sa lahat ng batch 87-88, Batang Kabilbil. Ini-invite po kayo ni Marcel Fabregas. Sa daan, Pinchik, Mase. ang tren, Diyan po sa isang beach dyan resort. Sa Cesar Cafe ba yan? Sa may Baliti. Para sa outing ng Batang Kamilimil Batch 87-88. Kung gusto nyo pong malaman na detalye, makipag-ugnayan po kayo kay Mr. Arnel Mumug or dito kay Marcel Fabregas alias Mase. O kaya ay dito kay Madam Loy Conte Madrigal para po sa detalye ng outing. Ang alam ko po, pack lunch daw sabi. Maganda yan. At sagot daw po ni Sir Joel Aksalan ang venue at ang kanta. Yan po ay gaganapin sa February
February 3, 9 a.m. ng umaga. Kita-kita po tayo dyan sa Balite, yung resort dyan sa Sarkap. Ano? Sa Sarkap ba yan? Anong silbi ng train? Resort. Ano ho? Manang pangako. Sana po ay makadalo. Oh, Yan na lang daw ho yung, yung isa sa mga paraan para makapagpahinga. Sabi nitong si Marcel Fabregas. Aka Pinchik. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Doon naman po daw sa simple nga lang na napag-usapan, ang masarap niyan, mga lang, mga baon, lalo pag mga beach, bagoong, nilagang talong, nilagang okra, gulay tayo. Alam ko magdadala ng, yun ang masasarap, yung mga gulay. Sagot ko po ang kwentuhan. Kaya po doon sa mga kabatch na nakakapakinig at nanonood ngayon sa ating programang Mabuhay Mindoro sa February 3 po, 9 p.m. AM ay may outing po ang Batang Kamilmil Batch 8788. lahat pinatatahimik. Marsya Kato hindi ka batch ata, basta kahit mga kumare o kumpare o mga anak o apo. Wag Boss Arnel, wag kalilimutan si Sebastian. Siyempre, good morning po sa kamag-anak natin niya sa Puerto Galera sa may White Beach, kay Kuya Junel at kay Ate Samora na ngayon ay busy sila sa busy sa kanilang RTW business diyan sa Puerto Galera. lahat ay sama-sama. Ilang taon na rin ba ito? Ilang taon na rin ba diyan na itong mga Kuya Junel diyan sa Puerto? At syempre sa mga kamag-anak natin diyan sa Ibabaw West. Kina Kapitana Tessie Zamora. At syempre kay Chinchin na Masikhay at dito kay Balingit, kay Boss Balingit na lagi-lagi ay pag may huling katsawang ay nakachat agad. Sana pag may huli, Boss Brian, pakitimbre naman agad nang hindi maubusan. Kung hindi bang kayang ang tawag dito, bisla din, di ako na laang. abay grabe. At alam ko mahirap din naman nga magbislad. Sir Brian Melendres. At saka dito, kumusta po? Good morning dito sa Manansala family, kina Kuya Elmer, kina Kuya Marvin, kina Kuya Michael, sa mga Tita Nieva, Tita Lolet Zamora, kina Kuya Opet Zamora, kina Tita Cora, kina Tita Belia Mendoza, Melendres family. Good morning po sa inyong lahat. Sana po ay lagi kayong ligtas at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Kanina lang umaga, nadaanan ko ang Siyempre, baka makalimutan ko. Belated happy birthday kay Madam Net. Na pinakamamahal nitong si Boss Arnel Barrientos Alcoba. bulok pa. Belated happy birthday po kay Madam Net na mahal nitong si Boss Arnel Barrientos Alcoba na nagdiwang ng kaarawan noong sa Sabado. Magandang umaga po and belated happy birthday, Madam Net. Diyan sa Ibaba West. Rasyo utang na East. West nga. Wag daw tayong magreklamo para sa ating pag-asenso. At syempre, congrats sa samahan, sa SACAG, sa samahan ng mga mangingisda dito sa Calapan City. Na panay naman, nakikita natin yung post nila na puro may mga meetings
Congrats kay former barangay captain Limuel Gahol na siya ata yung presidente nitong sakag na ito. Sana'y pagpalain ng inyong organisasyon at sana'y hindi maging tampulan ng kung ano pa mang intriga. Yung nang-iintriga, yun po ay may anomalya. Korupsyon ay hihinto, ang droga at ang endo, wala namang nagkatotoo. Next po tayo? Next Monday. At sa Sabado at Linggo po, 9 to 10. Gusto 9 to 10 AM. mayor Kita-kita po tayo sa programa po namin ni kasamang Ed sa programang Saktong-Sakto Lang. Ano ba? At tayo naman every Monday and Wednesday dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. Namumuno. Muli po, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan, at sa taong bayan mamamayan. Magandang umaga po.